giving a warm welcome to our reigning queen, Miss Universe 2025 third runner-up, Maria Atisa Manalo. Good afternoon, everyone. Thank you for being here for the Miss Universe Philippines 2026 candidates. It's a momentous event for all of them because it's their first day. And we just want to thank you for being here witnessing that. But more, my message would go to the ladies. I know it's your first day being Miss Universe Philippines 2026 candidates. But please don't forget that it might be your 1000th day of Miss Universe being your dream. So don't forget that this is your first day in making sure that you reach Miss Universe. So always have that mindset in you that you're not competing locally, you're preparing to compete internationally to represent the Philippines. And while at that, please don't forget to bring out the best of your provinces and the cities that you represent. And you're gonna get carried away with everything that's happening around you. This is gonna go by so fast. Now it feels like there's months ahead of you, but in an instant, it's gonna be gone. So please don't forget to, parang ate po, please don't forget. Please don't forget to remember to enjoy. You're living your dream. I know for a lot of us, Miss Universe is our dream. So don't forget that while you're fighting for the crown, remember to enjoy like the company of each other, the organization, because it's a once in a lifetime, well, twice in a lifetime for me, but once in a lifetime opportunity for a lot of people. A lot of people dream to be here, and a lot of people, you are chosen to be here. So good luck to whoever is going to be my successor. I already know that whoever the organization and the judges are gonna pick, you're gonna represent the Philippines well. So I'm just excited to see your journey, all of you. Thank you so much, Atisa. We are So yun mga kapolitika yung speech ni Atisa Manalo dito sa MUPH 2026 press presentation nitong mga nakarang araw dahil nga yung papalapit na tayo dito sa Miss Universe Philippines at makikilala natin kung kanino ipapasa or ipapatong ni Atisa Manalo yung Miss Universe Philippines crown or maging representative ng ating bansa doon sa international stage. So bibigyan natin ng reaksyon yung kanyang sinabi dahil hanggang ngayon mga kapolitika 3 buwan na po ang nakakaraan matapos ang makasaysayang paglaban ni Atisa Manalo, pag-represent ni Atisa doon sa Thailand sa Miss Universe 2025 ay marami pa rin po ang hindi makamove on at talagang mamimiss yung reign ni Atisa Manalo na kung saan ay masasabi natin na makulay ang kanyang naging karanasan dito sa loob at labas ng bansa. Dahil nga sobrang proud ng mga Pilipino sa pag-represent ni Atisa doon sa Thailand noong nakaraang taon, November 2025 para sa Pilipinas dahil talagang siya ay pinag-usapan at isa sa mga nag-stand out. At kung sino man yung mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel ay yung mga laban ni Atisa Manalo even before doon sa Miss Cosmo is talagang nasubaybayan natin. Kung kaya hindi madali mga kapolitika yung yung moment of truth na kung saan ay mamamaalam na itong si Atisa dito sa MUPH at nag-announce na siya na closing chapter na ng kanyang buhay pagdating dito sa mundo ng beauty pageant. So kilalang kilala na itong si Atisa Manalo and we are sure na marami ang mga opportunities, mga projects at para sa kanyang career ang naghihintay sa kanya along the way. So yun mga kapolitika at sa atin naman is tayo sabi nga natin nang hinayang tayo doon sa kanyang laban sa Thailand dahil hindi niya man nauwi yung corona. Pero hindi ito yung maging basihan ng isang tunay na beauty queen dahil ang beauty queen with or without the crown ay nasa puso na siya ng mga tao. Okay, so yun mga kapolitika at we are happy to say na nakamove on na rin naman tayo doon sa nangyari sa Thailand and ngayon is siguro talagang masasabi natin natural kasi we are human naman ay talagang iyak at iyak yung mga supporters ni Atisa na sa ayaw at sa gusto natin ay talagang mamaalam na siya dito sa kanyang term
sa MUPH at ipapasa niya na yung corona doon kung sino man yung kukoronahan ng organization para sa Miss Universe Philippines 2026. So, ewan ko sa inyo mga kapolitika kung kayo po ba ay nakamove on na dito sa nangyari kay Atisa sa Thailand dahil yung iba may mga nababasa tayong mga comment na hindi pa daw sila ready na talagang magtatapos na ang termino ni Atisa dito sa MUPH at marami pa rin po ang mga umiiyak pag nakikita yung mga videos ni Atisa, mga clip, mga short videos ni Atisa dito sa mundo ng social media. Kasi talagang masasabi rin natin na marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang angking galing at angking ganda doon sa Miss Universe stage. So tama din yung sinabi ni Atisa na parang isang iglap lang yan at matatapos na. Kasi nga 'di ba yung moment niya doon sa Thailand parang isang iglap lang and ngayon ay 3 months ago na ang nakakaraan matapos yung kanyang makasaysayang laban doon sa Bangkok sa Thailand. So yun mga kapolitika at patuloy po nating suportahan si Atisa Manalo even kahit hindi na po siya ang Miss Universe Philippines. Okay, so yun mga kapolitika at suportahan po natin ang lahat ng mga Pinay Beauty Queens. So meron din po palang nag-post itong si Diva Star dito sa kanyang social media account na pareho kami ng sentimiento dito sa sa bagong criteria ngayon sistema ng MUPH na ang sabi ng ibang netizen ay baka money's game na lang daw itong MUPH. Sana is hindi ganun mga kapolitika ang mangyayari dahil nga pag doon na sa international stage ay talagang dapat malakas yung ating maging pambato or maging candidate. Hindi lang ito laro ng pera yung magganap na kompetisyon. Kasi talagang masasabi natin na we are expectant na maglalabas talaga yung ibang LGU, most importantly yung Sultan Kudarat, maglalabas talaga ng sandamakmak na salapi yan pagdating sa mga botohan. Okay, so depende yan kung malakas sa LGU yung isang contestant, so hindi natin alam yung ibang mga probinsya kung naghahanda rin sila na magbagsak kasi nga yung botohan is may bayad yon. Okay? So sana is hindi ganoon yung mangyari dahil yung ibang mga pageant influencers at mga vloggers yun din po yung kailang mga pangamba, mga concern. Baka maging pera-pera na lang itong Miss Universe Philippines. So far mga kapolitika, yun po ang ating update dito sa MUPH at yung patungkol nga dito kay Atisa Manalo, yung kanyang farewell sa mga sunod na buwan. At yung sabi daw ay baka May 9 daw gaganapin yung coronation night, yung finals night ng MUPH 2026, pero tentative pa po yan. Hindi pa po sure na talagang May 9 gaganapin yung finale ng Miss Universe Philippines. Yun lamang po ay ating nababasa dito sa social media. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito? Nakamove on na po ba kayo sa laban ni Atisa Manalo doon sa Thailand at sa mga sunod na buwan ay tuluyan na nang mamaalam itong si Atisa dito sa kanyang termino sa MUPH. Ano po ang inyong magreaksyon dito sa bagong patakaran na magkakaroon na ng sandamakmak na botohan sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Mama. Si mama sumali. Ganit na lang po.
likod ko para mga kababayan. Ano pong name? Aaron. Aaron from Pampanga. Happy birthday. Ulit. Wow, 1, 2, 3, go. Happy birthday sa'yo, Aaron. May God bless you more and more. Sana umaya ka. Hanggat gusto mo, kabalik. Winner! Why so Barbie? Ganda. Ganda naman niya. Isang walking mannequin talaga. Papang na to. Good luck, Queen! Bakit super ganda? Good. Gorgeous. In the Philippines, we have the word, a great way to start up each day. Let it echo the universe all through the stage. Just put on a smile as you say, mabuhay, mabuhay. A great salutation, mabuhay, mabuhay. Hello, it's a one celebration, mabuhay. May the universe join us the Philippine way. Say welcome, we're glad that you came. It's a great little greeting to start up each day. Just put on a smile and exclaim. But you guys, look at her standing next to all these new queens that are competing this year. Nobody stands a chance. Like no one is leveled up to her gorgeousness. Look at that, you guys. Basically, she's gonna be doing something else, something bigger that's outside pageantry, something big. Okay. I don't know what's this big thing that she's working on. She's probably doing she's probably in a film or something like that, in a movie or something, you guys. Is it porn? I'm kidding, you guys. How dare you! We were rooting for you! We were all rooting for you! How dare you! What's that? I'm kidding. That's Tyra Banks. You guys ever watch America's Next Top Model? With just her hair looks so stunning on her, you guys. She looks actually even better this year than last year. She should join again. I can't see anybody that's like to par to Amathisa's godly beauty right now. You know what I'm saying? What do you guys look at that, you guys? Oliva Clan she's a queen that's competed before. I think she's also from Mess Earth. Okay. I think what the hell was she doing, you guys? She was dancing like she was about to audition for Marimar or something. She was like, what was she doing? I can't, you guys. She presented herself like she was on crack. What the hell was that? Alright, Bella Ishmael, the first runner-up to flat-chested Rabia Mateo is back, you guys. She looks absolutely gorgeous. A little bit more sexiness to her and how she goes, not by showing off the breasts, okay? But just a little bit of like, maybe change up the hair, change up. That is going to be the opportunist. Miss Universe Philippines, La Union, you guys. Miss Earth Water 2024. I did love this girl during that edition. I thought that she should have won Miss Earth that year, you guys. I kind of had a feeling that she was gonna jump on the opportunist bandwagon, like some other queens out there. We won't name names, but you guys know who I'm talking about. Okay. For the number 2 spot is going to be Miss Universe Philippines Baguio. Okay, what's going on in Baguio, you guys? Every year they have someone stunning. This girl is absolutely stunning. And she is another stunner from Baguio City. She's not as tall, but you know what? Whatever. I don't give a shit. I think it's how you carry yourself, honestly. And